Magandang araw mga kaibigan, kumusta po? At panibagong araw, panibagong vlog. At nandito tayo ngayon ay ito yung aking kaibigan at si Mio Gravis. At mga kaibigan, wala tayong ibang may i-upload kundi ito po. At may share ko lang sa inyo kung paano tayo maglagay ng flyball. Mga kaibigan, itong flyball na ito ay 11 grams at ito mga kaibigan, buksan na natin at ito yung mga gamit ko. Mayroon tayong Y-tools at ito, socket rings at nabili na rin natin sa online. Ang gamit natin ay number 17 para sa pulley, 24 para sa ating clutch wheel at number 8 ay para doon sa ito sa pagbukas natin ng tsaka itong number 10. Ang kaibigan, ito ay magtatatlong taon pa lang itong aking si Mio Gravis, so kaya ang nililinis ko lang dito itong panggilid. Siya nga pala, meron ng extension dito sa itong number 8 at ayan po, para abot talaga sa dukutan. Medyo mahigpit niya lang. Okay. Mga kaibigan, talagang maganda talaga mayroon tayong tools na ganito. Ay ngayon hindi ko ginagamitan impact wrench dahil okay naman, mas gusto ko masanay sa ganito para hindi po nasisira yung mga natin, mga tornilyo. At mga kaibigan, itong pagbubukas natin ng CVT, itong mga panggilid ay madali lang po para sa atin at siyempre marami tayong mapapanood. Marami namang pwede kayong manood sa YouTube. Doon sa mga baguhan ay gayahin nyo lang. At ang importante lang po itong mga tornilyo. Kung paano nyo tinanggal ay yung din po ang pagbabalik. Tandaan nyo lang po kung saan naling para hindi tayo umigaw. Importante po kayo hindi tayo umigaw sa ating pagbabalik ng tornilyo. Tapos ito, mayroong isang mahaba. Yan, tandaan nyo lang, diyan ko na nilalagay. At kung gusto nyong sigurado talaga, ay ilagay nyo na dito bawat isa. Ito, yan po. Para siguradong hindi po, yan, para siguradong hindi po kayo para sa mga baguhan, para siguradong hindi po kayo maliligaw pagtanggal nito. Ito mga kaibigan, natanggal ko na at ayun, malinis pa po dahil itong Mio Gravis ko ay hindi naman masyadong gamit talaga. Advice ko lang po doon sa mga baguhan, huwag kayong magtakot magbukas ay para matuto po. Pag hindi kayo nagkusa ay hindi tayo matututo. Ako dati, wala ka nag-vlog. Ano yung nakita, sniper ay? Ano?
Ito po yung ating unang nut. Iyon, tandaan nyo lang. Sa pagbabaklas, iyon yung, ayan, makikita nyo naman. Iyon ang nasa loob. Papunta ron. Tapos, ito po yung, ayan, ito yung washer niya, makapal. At ganun din. Mabuti ito, mayroong makikita nyo, mayroong siyang marka dito na 0. Sa kabila ay wala. Ngayon, sa Mio Gravis po ay ilagay nyo ng nakaganito. Pag kaibigan, iwan ko lang kung nakita nyo dahil namatay yung video ko. Ayun, nakaganon naman siya. Ito sa loob at saka yung bushing. Ayan. Tapos ito nakaganito rin. Ayan. Ayan. Ganyan, mayroon. Ayan. Kailangan tandaan nyo rin na hindi po maliligaw. Ito po ay linisin nyo lang maigi at para sigurado na hindi tayo hindi po magkakamali tayo. Ilagay na lang mo para hindi po magkabaliktad. Okay, at natin. Mga kaibigan, at medyo ayan, marumi na rin. Ito ay lilinis itong ayan. At gaya ng sabi ko ay parehas lang po. Ganon din po sa nabili ko ay parehas lang ang ano nila. Mga kaibigan, ito po ay malinis na talaga. Yung tuyo na po. At ngayon ilalagay na natin yung bula. Harap na mga kaibigan kung isa lang ang papalitan ko ito dahil may kanto na. So ito na yung bagong ipapalit ko. Tapos kung magkaroon din ng damage ito, ang bala ko ay bibili na lang po ako sa kasa. At mayroon naman silang tingi-tingi doon na bibili. Ay yun na lang ang gagawin ko para lagi po stock ang bola ko. At ito mga kaibigan, ayan, parehas lang, wala namang pinagkaiba. Ayan, ito po, at parehas yung ano niya. Ayan. Pero kung merong ano dito, yung iba may sa Inmax yata merong ano dito, tawag nito, nakaka-cover dito. Ay dito nilalagay. Ito yung hawak natin, di ba? Sa bandang kaliwa yung may nakatakip dito. Ito yung open. Pero itong sa Mio Gravis ay parehas lang po, kaya ito lang ang gagawin ko ay kahit anong ano ko ay parehas talaga. Ayan. Ito na po. Okay, at bago na ang ano natin. At ito mga kaibigan, at nasabi ko na rin, bago na rin po ito. At kahit nga yung stock ko ay medyo masikip pa, ay ito medyo may konting luwang na. Ito wala pa, kaya ang gagawin ko nito sa susunod na pagbukas ko ay lilinisin ko po itong aking ito touch wheel. Ay isang bihis ko palang nalinis lahat at binuksan ko. At ngayon ay malinis pa dahil hindi naman po masyadong gamit itong aking motor. At dito naman po sa paglagay ay wala namang baliktad dito, ay kahit saan ito ay parehas lang. Ayan, at hindi po umaalog. Ayan. Walang alog. Plus yung alog mga kaibigan. Ayan.
po ay tip ko lang sa mga baguhan para kung sinong gusto mag-DIY, wag po kayong matakot. Basta kung paano nyo po binaklas ay ganun din ang pagbabalik. At katulad nito sa akin ito, tingnan nyo. Hindi po ako naliligaw, binabalik ko para hindi sigurado kung saan ano ang position niya. Ito mga kaibigan at pangalawang motor ko na ito at hindi pa po ako linis ng ganito panggilid ay DIY lang po. Basta ang malaga po ay kompleto tayo ng gamit. Yan. Okay. Ayan, pasok dito. Ayan, at labas. Pasok, labas. Tapos ngayon, ayan po. Tulak pa galon. Ayan. Okay. Ayan na po. At iwasan nyo po yung maglagay ng grasa dito. At ito yung washer. Ayan po. Ay hindi ko po binalik ko. Hinugasan ko siya. Tapos, ayan, binalik ko dito. Ito yung ano niya ay nakalapat dito. Lapat na lapat siya. Ayan. Kaibigan, ito at nilinis ko rin at nilinis ko rin sinabon at saka pinatuyo ko na at ito po. Tapos dito mga kaibigan at ako pag naglagay ako nito gusto ko yung maluwang talaga, hindi yung pinipersa, hindi po yung pinipersa sa loob para maiwasan natin na mag-stack up siya. Ito mga kaibigan, gusto ko hindi ko pinipersa pag tulak para gusto ko maluwag para maiwasan natin na mabungi ito o kaya mag-stack up. Tingnan nyo. Ayun. Ayun, nakita nyo at tumunog siya na talagang malambot siya. Kaya para may iwasan natin na hindi mag-stack up ito. Tsaka itong itong belt natin ay kailangan maluwang din para hindi po maipit dito sa pulley. At yan, at ito naman po mga kaibigan, siyempre para sa mga nagdi-DIY, sa mga baguhan, yan po. At hindi ko na po inalis yung ayan, ginakaganon lang. Kaya pag nilinis mo, ibalik nyo rin sa dati. Natin. Ito ganun din po mga kaibigan, kailangan huwag yung pilitin kung hindi pumapasok. Ayun, pasok na po. Tapos lagay natin yung washer. Tapos ito. Ayan, may palatandaan naman. Tapos pagbalik nitong nut ay ganun din po at huwag yung paper sign. Kailangan kamay lang muna hanggang dun sa paghigpit talaga. Mga kaibigan, maganda po yung nagdi-DIY dahil sariling motor natin at maalagaan natin ng maigi. Ayan, okay na. At ngayon ay higpitan na natin. Kailangan yung tamang higpit lang, yung talagang hindi kakalas. Kasi ito talaga hindi ko ginagamitan ng impact wrench kasi nasisira ito. Ewan ko lang po sa ibang nagdi-DIY. Okay lang pang tanggal, pero pag ay ito na lang ang gamitin nyo. Lapit. Okay. Natin. Yan po, ang ganda. Ang ganda po ng niya. Walang dragging.
Ayun mga kaibigan, ay, i-ano ko na. Balik ko na itong mga ano niya para makapag-ano tayo. At mga kaibigan, kung mayroong mali at paki-comment na lang po. At siyempre DIY lang at lang matutunan sa paglilinis ng ating panggilid ng ating mga motor. Ay pangalawang motor ko na po ito. Ito po ay ako lang po ang gumagawa ng paglilinis nito. Ay ngayon lang ako nakapag-upload dahil siyempre at tag-ulan at hindi po ako busy sa. Okay mga kaibigan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. At sana po doon po sa mga maguhan na medyo takot mag-DIY ay subukan nyo dahil paano tayo matututo kung hindi natin susubukan. Kailangan ay subukan nyo at huwag kayong matakot at sundan nyo lang po kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagbalik. At siyempre mayroon naman pong mga DIY dyan sa YouTube at pwede nyong gayahin. Kagaya ko po ay ginagaya ko lang dati. At ngayon ay ito na tayo. At sariling sikap na DIY. Basta kagaya nito ay mayroong mahaba na tornilyo ay hindi ko inihiwalay para hindi tayo naliligaw. Okay, maraming salamat po at doon po sa baguhan kung po pwede po ay pahingin isang subscribe at yun po ay malaking tulong para sa aking YouTube channel at lagi po tayo mag-iingat. Okay.